Maraming mga tao ang kulang sa pang-unawa sa mga bagay-bagay. Halimbawa ay ang mga estudyante na nakatapos ng kanilang mga kurso, kapag kumuha sila ng national exam, marami sa kanila ang hindi pumapasa. Mula sa statistics ay nagsasabi na kulang sa 30% in average ang mga nakakapasa sa national board exam. Lalo na siguro pati na ang mga hindi nagsipag-aral. Sa katawan mismo ng Panginoon Kristo, may mga mananampalataya rin na kulang sa pagkaalam at pangunawa sa mahalagang espiritual na katotohanan. Ang konteksto na ating pagbubulay-bulayan sa videong ito ay makikita natin pagkatapos gumawa ng mga himala ni Jesus na nasaksihan ng maraming tao, lalo na ng kanyang mga alagad, ay pumunta sila sa isang bangka, sumakay doon at tumawid sa ibayo. Habang sila ay nasa bangka, nag-uusap-usap ng mahina ang mga alagad dahil nalimutan nilang magdala ng tinapay. Dahil isa lang ang kanilang nadala. At ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang akala ng mga alagad ay tinutukoy ni Jesus ang narinig ng Panginoon na pinag-uusapan nilang tinapay. Makikita natin sa kasaysayang ito dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanya, bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala? Nang paghati-hatian ko ang mga 5 tinapay para sa 5,000, ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? Sa pagbubulay-bulay nating ito sa kwento ni San Marcos ay makikita tayo ng 3 mahalagang katotohanan ng mga bagay na dapat ay lubos nating nauunawaan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. How is it you do not understand? Kumusta na? Hanggang ngayon ba'y di nyo pa nauunawaan? Ang unang bagay na dapat nating maunawaan ayon sa kwentong ito, ang mga espiritual na bagay ay mas mahalaga sa mga pisikal na bagay. Spiritual things are more important than physical things. Ang pisikal na tinapay na nalimutang dalhin ng mga alagad ay tumutukoy sa literal na tinapay sa kwentong ito. Ngunit pag malalim natin pinag-isipan, pwedeng ang tinapay na pinag-uusapan ng mga alagad ay tumutukoy sa mga alalahanin ng tao sa sanlibutan ito, tulad ng kanilang trabaho, mga relasyon, mga pangarap sa buhay, o maging ang mga problema, mga sigalot sa relasyon, mga kaabalahanan, o maging ang mga bisyo na sumisira sa buhay ng tao, mga bagay na di umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang akala nila, iyon ang tinutukoy ni Jesus na pinag-iingat sila sa libadora ng Pariseo at ni Herodes. Sa buhay na ito, maraming akala ang tao. Akala ng marami kapag binoto nila ang kanilang paboritong kandidato kahit hindi naman ito kwalipikado at may bahid dungis ang pagkatao ay bubuti ang kalagayan ng kanilang bansa. Akala nila ang buhay dito ay sa lupa lamang at wala nang susunod pa. Akala nila ang kwentong barbero lamang ang langit at ang impyerno. Akala ko kasi, sabi niya ang akala niya, yun pala ang wika ng marami. Sa katotohanan, ang nais ni Jesus na maitampok ng mga alagad ang mga bagay na espiritual at maiwasan ang mga bagay na di nakalulugod sa Diyos. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dahil lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mananatili ay ang salita ng Diyos. Maliwanag na ito ay hindi akala. Ito ay katotohanan. Amen?
Maraming mga tao, mananampalataya man o hindi, para ding mga alagad. May mata, di nakakakita. May tainga, pero hindi nakakarinig. May isip, pero kulang sa pagkaunawa, kulang sa pagkaintindi. Kapag ganito ang kalagayan ng tao, ang sabi ng banal na kasulatan, sila ay mga hangal. Hangal ka ba? Sino ba ang hangal? Ang sabi ni Haring Solomon, ang mga katangian ng isang hangal, hangal ka kapag winawalang bahala mo ang pagtuturo ng iba. Hangal ka kung hindi ka nakakarinig ng opinyon o suggestion ng iba. Hangal ka kung mabilis kang magalit at marami kang mga kaaway. Hangal ka kung ang mga mata mo ay nakatuon lang sa mundong ito. Hangal ka kung ang sinusunod mo ay ang iyong sarili maliban sa Diyos. Sa ating panahon, alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga hangal? Sabi nga ni Cole Ledesma sa awitin niyang, sino ang baliw? Ang tawag sa kanila ay baliw. Sino ba? Sino ba ang baliw? At ang sabi ni Yano, ang tawag sa mga hangal, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hu, hu, hu. Ipinapakita din ng kwentong ito na ang Panginoong Hesus ay alam ang iniisip ng tao, ng puso ng tao. Kaya nga walang nakalilingid, malilingid sa Kanya. Kung puro kaba o peke, kung hangal ka o hindi.